Minsan, may mga desisyong akala natin ay magbibigay ng ligaya sa atin. Pero sa bandang huli, purwisyo pala ang kapalit, Sir Gimbal. Magandang araw po sa inyo, Sir Gimbal, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong channel. Itago nyo na lamang ho ako sa pangalang Ernesto. Ang kwentong ito ay isinulat ko hindi para kaawaan, kundi upang magsilbing aral sa lahat. Marami akong naging pagkakamali noon. Mga pagkakamaling ngayon ko lang lubos nararamdaman ng bigat at kapalit. Galing po ako sa isang may kayang pamilya. Si Papa ay naging kapitan sa aming barangay sa loob ng matagal na panahon, habang si Mama naman ay nagtatrabaho sa barangay clinic bilang midwife. Lumaki akong saksi sa simpleng pagmamahala ng aking mga magulang, sa paraan ng kanilang pag-aaruga, suporta at kung paanong pinagsumikapan nila ang aking edukasyon hanggang sa ako ay makatapos ng kolehiyo. Sila ang naging role model ko, kaya ang sabi ko, kapag nag-asawa ako, gusto ko maging matatag ang relasyon namin. Pagkatapos ng termino ni Papa, ako naman ang inudyukan niyang sumubok sa posisyon. Noong una, wala sa plano ko ang pumasok sa politika. Gusto ko lang subukan, Sir Gimbal. Pero sa hindi inaasahan, ako ang nanalo. Sir Gimbal, bata pa ako noon. Pero dahil sa panonood ko kay Papa, nakita ko na ang trabahong ito ay hindi lang tungkol sa pamumuno, kundi sa pagiging unang tumutugon ng tawag ng pangangailangan, lalo na sa oras ng emergency. Single pa ako noon, hanggang sa makilala ko si Melda, ang aming barangay treasurer. Madalas kaming magkausap tungkol sa budget, mga project proposals, at disbursement plans. Dahil doon, unti-unti kaming naging malapit. Nagsimula sa simpleng tawanan, kwentuhan sa opisina, hanggang sa nauwi sa panliligaw ko sa kanya. At hindi ko aakalain na ang kabiyak ng puso ko ay matatagpuan ko lang pula sa barangay na pinamumunuan ko. Masaya ang aming pagsasama ni Melda, Sir Gimbal. Kinasal kami at biniyayaan ng isang anak na babae. Isa siyang responsableng asawa, maalaga, masipag at masarap magluto. Hindi siya nagkulang sa suporta, lalo na sa trabaho ko bilang kapitan. Mahal, niligpit ko na pala yung mga kailangan mo para sa seminar. Ingat ka ron, ha? Mag-focus ka lang para mas gumanda pa ang pamumuno mo. Hinalikan niya ako sa pisngi bago ako lumabas ng bahay. Sobrang swerte ko sa kanya, Sir Gimbal. Siya ang klase ng asawa na tahimik lang pero todo suporta. Nagpunta ako sa isang leadership training kasama ang iba pang kapitan at kagawad mula sa iba't ibang barangay. Doon ko naramdaman ang pagod at excitement na parang estudyante muli. Mga panibagong kaalaman, bagong muka, bagong kaibigan. Habang nagka-break time kami, may isang babae ang biglang lumapit sa akin. Pamilyar ang mukha niya sa akin, pero hindi ko agad maalala kung saan ko siya nakita. Kap Ernesto, sabi ko na nga ba, mananalo ka sa eleksyon. Naaalala mo pa ba ako? Nginitaan ko siya pabalik at pilit na inaalala kung saan ko nga ba siya nakilala. Ako to, si Agnes. Kaklase mo nung first year high school tayo. Doon ko na siya tuluyang naalala. Oo nga, si Agnes. Tahimik lang siya noon. Simple, halos hindi ko nakakausap. Pero ngayon, malaki na ang pinagbago niya. Bukod sa nag-iba ang ayos at dating niya,
mas confident na siyang magsalita. At nalaman kong isa rin pala siyang kagawad sa kanilang barangay. Oo. Congrats ha. Sabi ko habang bahagyang tumango sa kanya. Salamat. Congrats din sa'yo, Kap. Aba, magpakain ka naman dyan. Tumawa rin ako ng marahan. Saka na, sa susunod na lang, sa birthday ko, iimbitahan kita. O sige, aabangan ko yan ha. Sabay ngiti niya at walang alinlangang kinuha ang cellphone ko. Pasave na rin ang number mo. Importante yan, dapat may connection tayo, di ba? Wala akong masyadong inisip doon sa Gimbal. Sa mundo ng politika, normal lang naman na makipag-network. Mas marami kang kilala, mas mabilis ang koordinasyon. Pagkatapos ng training, kumaway pa si Agnes habang papalayo. Kap, see you around na lang ha. Napangiti ako. Nakakatuwang isipin na ang dating tahimik kong kaklase ay mas lively pa ngayon sa akin. Pag uwi ko, sinalubong agad ako ng anak kong nasa elementarya. Mahigpit ang yakap niya sa akin. Parang ilang linggo kaming hindi nagkita. At sa may pintuan, nandoon ang asawa kong si Melda. Nakangiti at may yakap ding puno ng pagmamahal. Sir Gimbal, sa totoo lang, wala na akong mahihiling pa. Kumpleto ang pamilya ko. Tahimik ang buhay. Walang stress. Walang away. At higit sa lahat, may asawa akong buo ang suporta sa akin. Habang kumakain kami ng hapunan, tinanong ako ni Melda, kamusta pala yung training mo, mahal? Ayos naman, mahal. Nakakatuwa nga eh. Ang dami kong natutunan. Pakiramdam ko, ready na talaga ako maging kapitan. Good to hear. Basta, tandaan mo, andito lang kami ng anak mo. Ako na ang bahala sa bahay. Ikaw na sa barangay. Ayoko lang na mapag-usapan ka ng mga tao na pinapabayaan mo ang tungkulin mo. Gawin mo yung best mo ha. Ngumiti ako at tinangoon siya. No worries, mahal. Andiyan naman si Papa. Kung may aberya, may tatakbuhan akong veterano. Ngumiti rin siya at ipinatong ang kamay sa balikat ko. Tahimik at kontento ang gabing yon, Sir Gimbal. Hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Sunod-sunod. Napakunot noon na lang ako. Parang emergency to ah. Nang tignan ko, galing ang mensahe kay Agnes. Hi Kap, safe ka bang nakauwi? Andito pa ako sa barangay hall namin. Ikaw? Next time, usap tayo ng mas matagal. Hindi agad ako sumagot. Inisip ko, baka nadala lang siya ng saya kanina. O baka may gusto itong itanong sa training. Pero hindi pa man ako nakakahuma. Tumunog na naman ang cellphone ko. Tumatawag na siya. Napatingin sa akin si Melda habang nagsasali ng sabaw. Mahal, sagutin mo na yan, baka emergency. Tumayo ako mula sa hapag at tahimik na naglakad papunta sa likod ng bahay. Doon sa may madilim na bahagi, malapit sa poso, saka ko sinagot ang tawag. Hello? Bakit ka napatawag, kagawad? Pilit kong pinanatili ang mahinahong tono ng boses. Ngunit walang sagot. Tanging mahinang paghinga lang niya ang naririnig ko sa kabilang linya. Ilang segundo rin akong natahimik. At sa isip ko, baka nadaya lang niya ng hindi sinasadya. Kaya't inabot ko na ang screen para ibaba ang tawag.
pero bigla siyang tumawag ulit, Sir Gimbal. Hello, Kap. Baka pwede kita maimbitahan bukas. Victory party namin. Gaganapin sa covered court ng barangay namin. Sandaling katahimikan. Tumingala ako sa madilim na kalangitan na umuugong ang ulan sa di kalayuan. Sa totoo lang, nagdadalawang isip ako. Pero bilang kapitan, naisip kong magandang pagkakataon din ito. Ganun ba? Sige, okay lang. Dadaan na lang ako bukas sandali. Naku, Kap. Kaya nga kita iniimbitahan para makisaya ka naman. Makibanding ka kahit minsan. Hindi pwedeng daan lang. Napilitan akong ngumiti kahit wala siyang nakikita. O sige na nga, pupunta ako. Pagbalik ko sa hapagkainan, agad akong tinanong ni Melda habang iniaabot ang baso ng tubig. Mahal? Sino yun? May emergency na agad? Nagkibit-balikat ako at pilit na ngumiti. Wala naman. Inimbitahan lang ako para bukas. Victory party sa kabilang barangay. Ganun ba? Good to know. Mahal, sige, enjoy ka bukas ha. Minsan lang naman yan. Tugon niya habang nililigpit ang mga pinagkainan. Tumangulang ako. Pero sa loob-loob ko, may gumugulo. Hindi ko na ikwento sa kanya na si Agnes ang tumawag. Ang dati kong kaklase. Ang babaeng medyo bumabagabag na sa isip ko mula pa noong training. Dahil kinukulit ako. Kinabukasan, dumiretso na ako sa victory party nila Agnes. Sa covered court pa rin ito ginanap. May inuman, may bidyoke, may sayawan. Lahat masaya. Parang walang problema sa mundo. Halos lahat ng nandoon ay mga nanalo rin sa eleksyon. Mga bagong opisyal ng kani-kanilang barangay. Habang nakikihalubilo ako, bigla akong nakita ni Agnes. Nilapitan niya ako at walang sabi-sabing hinawakan ng braso ko. Oh, Kap, buti pumunta ka. Bahagyang namumula ang pisngi. Halatang nakainom na siya. Pinakilala niya ako sa mga barangay official nila, pati na rin sa kanilang kapitan. Maayos naman ang pakitungo nila. Masayahin. Noong una, plano ko talagang dumaan lang. Pero biglang inabot sa akin ng kapitan nila ang isang tagay ng alak. Para sa pakikisama, Kap. At sa mundo ng politika, Sir Gimbal, ang pagtanggi minsan ay tinuturing na pag-iwas. Kaya kahit ayaw ng loob ko, napilitan akong tanggapin ang tagay. Isang shot lang sana. Pero nasundan pa hanggang sa hindi ko na namamalayan na tipsy na ako. Malakas pala ang tama ng iniinom namin. Unti-unti, naging malabo ang paningin ko. Nahilo na ako. Wala akong kasama roon kundi si Agnes lang. Kaya naupo muna ako sa gilid. Umaasang bumaba ang tama ng alak. Pero bago pa ako tuluyang makapagpahinga, hinila ako ni Agnes palayo. Wala na akong lakas para tumanggi. Sumama ako. Dinala niya ako sa likod ng court. Sa madilim na bahagi, malapit sa bodega. Doon, bigla niya akong hinalikan. Nabigla ako, Sir Gimbal. Pero hindi ko na rin napigilan ang sarili ko, Sir Gimbal. Gumanti ako ng halik. At doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. Nakalimutan ko kung sino ako. Nakalimutan ko ang asawa kong nag-aalaga sa amin.
Nakalimutan ko ang anak kong palaging sumasalubong sa akin pag-uwi. Dala ng kalasingan. At oo, dala na rin ng kahinaan ko bilang lalaki. Pumatol ako sa isang kagawad. Pagkatapos ng lahat, tumingin sa akin si Agnes, mata sa mata. Tahimik lang siya. Mabigat ang hangin sa pagitan namin, Sir Gimbal. Agnes, hindi ito tama. May asawa't anak ako. Pamilyado na ako. Ano man ang nangyari ngayon, kalimutan na lang natin. Maging casual na lang tayo sa susunod. Pero umiling siya. Napatingin ako sa kanya. Hindi na siya lasing. Alam niya ang sinasabi niya. Hindi pwede. Kahit pa may asawa ka na. Payag akong maging pangalawa, Ernesto. Hindi ko hihilingin na piliin mo ako. Gusto ko lang ng puwang sa puso mo. Kahit onti lang. Basta maramdaman ko lang na may care ka sa akin. Agnes, hindi yan ganun kadali. Hindi lang puso ang nakataya rito. Pamilya ko, pangalan ko, reputasyon ko bilang kapitan. Paano kung may nakakita kaya sa atin? Paano kung may makaalam ng totoo? Mapapahamak ako. Hindi lang ako, buong barangay ko, Agnes. Magtiwala ka sa akin, Ernesto. Hindi ko ipagsasabi. Wala akong balak sirain ng buhay mo. Gusto ko lang maramdaman na kahit minsan may puwang ako sa'yo. Magkakilala naman tayo ng high school eh. Crush na kita mula noon pa. Sir Gimbal, doon ako tuluyang nadurog. Sa halip na isipin ng anak kong naghihintay ng yakap, ang asawa kong nag-abot ng tubig kagabi, mas pinili kong maawa kay Agnes. Ang depresyon niya ang bumalot sa puso ko. At oo, may bahagi rin sa akin na gustong ipagpatuloy ang bawal naming ugnayan. Sa totoo lang, Sir Gimbal, kung titignan mo si Agnes, hindi mo rin siya basta-basta matatanggihan. Maganda siya, maputi, maamo ang muka. At aminin na nating mga lalaki, minsan doon tayo natatalo. At minsan doon na rin tayo nadadala. Kaya sa huli, pumayag ako sa delikado naming relasyon. Sinadya ko ang pagtataksil, Sir Gimbal. Kap, para walang makahalata, palitan mo muna ang pangalan ko sa phone mo. Gawin mong lalaki para kahit mag-text ako, walang magdududa. Ginawa ko naman. Ginawa ko lahat ng suhestyon niya. Mukhang gamay na gamay niyang magtago, Sir Gimbal. Araw-araw kaming magka-text. Kahit pa nasa loob na ako ng opisina. Kaharap ang mga konsehal o mga sekretarya ng barangay. Ang relasyon namin, para kaming ahas na gumagapang sa dilim. Walang nakakaalam. Sa mata ng lahat, ako pa rin ang tapat na asawa at responsableng ama. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may nililihim akong kasalanan, Sir Gimbal. Inaamin ko, masarap ang bawal. Masarap, lalo na kapag palihim. Isang gabi, nag-text si Agnes. Gusto mo bang lumabas mamaya? Kahit sandali lang. Namimiss na kita. Doon ko naisipang gumawa ng dahilan. Nilapitan ko si Melda habang nag-aayos siya ng mga uniforme ng anak namin. Mahal, may kailangan lang akong asikasuhin sa barangay. Duty lang. Baka abutin ako ng ilang oras. Sige, mag-iingat ka ha. Wala ni katiting na pagdududa sa mata niya, Sir Gimbal.
Niyakap pa niya ako bago ako lumabas. Hindi niya alam ang daan na tinatahak ko. Ako ay papunta sa ibang barangay. Papunta sa kabit ko, kay Agnes. Palihim kong nilisang ruta. Mula sa barangay namin, pumasok ako sa likong kalsada papunta sa bukid. Nag-shortcut na rin ako baka kasi may makakita o may makasalubong pa ako doon. Doon kasi nakatira si Agnes. At dahil madilim, walang makakakilala sa akin. Lalo na't nakasuot ako ng face mask. Pagkarating ko sa harap ng bahay nila, nandoon na siya nakaabang. "Namiss kita. San mo gusto? Gusto mo maglugaw tayo sa kabilang barangay? Gabi na naman. Walang makakakita sa atin." Sabay ngiti at hawak sa braso ko. Sige. Kahit saan mo gusto, Agnes." At sa simpleng pag-uusap na iyon, muli naming tinahak ang gabi na para bang wala akong obligasyon sa mundo. Ganoon kami, Sir Gimbal. Ako ay isang tapat na opisyal sa umaga. Pero may kabit ako sa gabi, si Agnes. Masaya na siya basta't makita ako kahit sandali lang. Ang usapan namin, gabi lang kami. Kapag tahimik na ang paligid, kapag tulog na ang mga tao. Lumipas ang mga buwan. Ganyan pa rin ang sitwasyon. Araw-araw akong may tinatagong lihim. Pero dahil sa malaki ang tiwala sa akin ng asawa ko, hindi siya naghihinala. Hindi niya ugaling maghalungkat sa cellphone ko. Kaya kampante ako. Pero habang tumatagal, Sir Gimbal, may bahagi sa akin na unti-unting napapagod. Una, dahil sa konsyensya. Hindi ko masulyapan ang anak ko nang hindi nakakaramdam ng hiya. Pangalawa, magastos pala ang ganitong klaseng relasyon. Ako lagi ang gumagastos kapag lumalabas kami ni Agnes. Sa gas, sa pagkain, minsan sa regalo pa. Nahahati na ang sahod ko. Parang dalawang pamilya ang binubuhay ko. Bilang isang kapitan ay wala naman akong ibang sideline. Kaya kulang na kulang talaga ang sahod ko. Lalo na at dalawa silang ginagastusan ko. Minsan kasi magastos si Agnes. Inaamin ko, nagkamali ako, Sir Gimbal. Hanggang sa isang araw ay inaya ako ni Agnes sa isang mamahaling hotel. Akala ko noong una ay 50-50 ang bayad kasi siya naman ang nag-aya. Pero Sir Gimbal, hindi ako makahindi. Nakapasok na rin kami. Maganda talaga ang hotel at saka magaling sa kama si Agnes. Pero ang laking adjustment noon sa sahod ko. Pagkatapos namin at pagka-uwi ko noon, ay tinanong ako ng asawa ko, "Mahal, tight kasi yung budget natin. Malapit na yung bayaran ng tuition fee ng anak natin. Hindi raw sila makaka-exam kung hindi pa nagbabayad." Napaisip ako, Sir Gimbal, kasi kalahati ng sahod ko napunta kay Agnes. "Mahal, kailan ba yan kailangan? Marami rin kasi akong iniisip na bayarin." Ang asawa ko, Sir Gimbal, ay umalis na bilang barangay treasurer at namasukan sa online. Freelance accountant siya ngayon. Share talaga kami sa gastusin. Pero ngayon, kinulang ako, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung kanino ako uutang. Pero buti na lang at maintindihin ng asawa ko. "Sige, ako na muna ngayon, mahal. Wag mo na problemahin yan." Parang nawala ang tinik sa lalamunan ko. Short na talaga ako sa budget noon at dumating pa ang birthday ni Agnes, Sir Gimbal. Malapit na birthday ko. Gusto ko ng bag. Sana may magbigay sa akin.
pagpaparinig niya yan sa akin. Kahit sa text man o sa personal, Sir Gimbal. Dahil na rin nalalapit na ako sa kanya. Hindi ko na rin siya mahindian. Gusto ko na laging masaya si Agnes, Sir Gimbal. Ewan ko ba, parang mas natuon ko na ang atensyon ko sa kanya kaysa sa asawa ko. Bago ang birthday niya, tinawagan niya ako. Love, baka naman may extrang money ka dyan. Nag-imbita na kasi ako sa birthday ko pero naubos yung budget. Nakakahiya kung wala akong panghanda. Tanging 3,000 na lang ang natira sa sahod ko, Sir Gimbal. Magkano ba ang kailangan mo, Agnes? Kahit 5,000 lang, love. Lumaki ang mata ko sa narinig ko. Dahil nga hindi ko afford ang 5,000. At saka, nakabili na rin ako ng bag na regalo ko sa kanya. Paano yan? Hindi na kaya, Agnes eh. Paano yan? Please, baka naman pwede mong gawan ng paraan para sa akin. Dahil hindi ko siya mahindian, Sir Gimbal, ay pumayag ako. Alam nyo kung saan ko nakuha ang pandagdag sa uutangin niya. Sa asawa ko rin. Mahal, meron ka bang 3K dyan? Ibabalik ko rin kapag sumahod ako. Meron naman pero nasa savings natin. Yung joint account natin, pwede mo naman bawasan iyon basta isauli mo rin. Pumayag naman ako, Sir Gimbal. Yung savings namin na para sa future ng anak namin. Para sa kanya iyon. Para sa kanya iyon. Sabi ko naman na ibabalik ko rin yung hiniram ko once na sumahod na ako. Hanggang sa dumating ang birthday niya. Dumula ako, Sir Gimbal. Pero dahil bawal na may makaalam ng relasyon namin, tinrato niya ako na parang kaibigan sa harap ng mga bisita. Nang makita ko ang handa niya, pansit at sopas lang naman. Sa tingin ko, hindi naman iyon aabot ng 5,000. Kaya hindi ko maiwasang mag-isip. Saan niya kaya ginagastos ang hiniram niyang pera sa akin? Hindi ko na siya tinanong tungkol doon, Sir Gimbal. Pero doon ko unang naramdaman ang kirot. Yung pakaramdam na parang ginamit ka lang. At kahit may duda na ako, hindi ko pa rin siya kayang iwan. Parang may kapit na siya sa akin. Saka ko naman narinig ang usapan nila ng pinsan niya, Sir Gimbal. Hindi nila alam na naririnig ko ang bawat salitang binibitawan nila. Ito subukan mo yan. Baka manalo ka. Ano ba yan? Kasino sa cellphone. Galing. Nag-upgrade na rin talaga yung mga sugal ngayon, no? Pwede na rin sa online. Nananalo ka na ba dito, te? Oo. Noong una, nanalo ako. Pero noong sumunod, parang nabawi rin. Saka lugi pa ako. Nasa 10K na rin ang talo ko dyan eh. Baka naman scam to? Hindi Baka depende lang kung swerte umalas yung naglalaro. Ako, kapag may pera ako, babawiin ko yung natalo ko dyan. Bigla akong nabingi sa mga narinig ko, Sir Gimbal. Parang may sumabog sa loob ng tenga ko. Pero pinili kong manahimik. Sabi ko sa sarili ko, itatanong ko na lang sa kanya kapag may oras kami na kaming dalawa lang. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon din kami ng pagkakataong mag-usap. Kaya hindi ko na pinalagpas. Diretsahan ko siyang tinanong. Agnes, pwede ba tayong mag-usap? Itatanong ko lang sana kung kailan mo babayaran yung 5K. Pera kasi yun ang anak ko. Kailangan na kailangan mo na ba talaga ngayon?
Promise bukas magbabayad na ako sa'yo. Pero gawin na nating 8K. Baka may 3K ka pa dyan. Babayaran ko din bukas. Saan mo ba ginagamit yung mga hinihiram mo? Nilalaro ko lang. Saka gusto ko kasing bawiin yung mga talo ko eh. Paano kung matalo ka ulit? Hindi mo na ako mababayaran. Huwag kang mag-alala. Babayaran kita, love. Pwede bang kiss na lang yung bayad? Hindi ko talaga siya matiis, Sir Gimbal. Kahit alam kong mali. Kahit kinakain na ako ng konsensya. Hindi ko siya kayang tanggihan. Kaya hanggang sa nasabi ko lang sa kanya, kahit kailan niya bayaran, basta bayaran niya. Kapalit nun ay hinalikan niya ako. At dahil sa halik na yun, napapayag na naman ako. Pinagbigyan ko siya sa hinihingi niyang 3K. Palihim kong wini-withdraw ang pera sa ATM, Sir Gimbal. At hindi alam ng asawa ko na sa tuwing ginagawa ko yun, nilulubog ko ang sarili ko sa kasalanang hindi ko na alam kung paano ko pa mapapawi. Hanggang sa naulit lang ng naulit ang lahat, Sir Gimbal. Hindi ko na nailista kung magkano ang naipautang ko kay Agnes. Noong una, okay naman siya. Pero ngayon, nagiging sugar na siya at laging mainitin ang ulo. Siguro nakalhati na niya ang savings namin. Pero kasalanan ko pa rin naman, Sir Gimbal. Dahil ako ang pumayag na bigyan siya. Kaya walang ibang sisisihin kung hindi ako. Isang gabi, nadatnan ko siyang muling nakatitig sa cellphone niya. Mabilis ang pag-click, nanginginig ang kamay, at halos hindi ako pinapansin. Talo ka na naman. Itigil na kasi ang kasino na yan. Nakakasira lang yan ng mental health. Hindi ako titigil hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng nawala sa akin dahil lang sa app na ito. Baka nga totoong scam yan. Kaya please, nakikiusap ako. Itigil mo na yan, Agnes. Hindi to scam. Saka nanalo nga ako noong una eh. Maghihintay lang ako. Darating din yan. Ang tamang oras para mabawi ko ang lahat. Hindi mo ba napapansin? Imbis na bumawi ka, mas nalulubog ka pa. Tignan mo na lang yung utang mo. Mas dumadami na. Bakit? Ikaw ba? Hindi mo naman ako pinipigilan noong una. Kung ayaw mo pala ng ganito, sana noon pa lang. Dahil akala ko, kontrolado mo pa. Akala ko libangan lang yan. Pero ngayon, palagi ka nalang balisa at parang ibang tao na ang kausap ko. Hindi mo ako naiintindihan. Ito na lang ang tanging pag-asa ko para makabawi. Para makabangon. Hindi ako titigil kahit anong mangyari. Nagbago na rin ang pakikitungo sa akin ni Agnes, Sir Gimbal. Hindi na siya yung gaya ng dati na malambing at maganda. Ngayon, sobrang lalaki ng eyebags niya dahil sa lagi siyang puyat, Sir Gimbal. Sa kakalaro. Dumating sa punto na natambakan na siya ng utang. Hindi na nagte-text sa akin. Hindi na rin tumatawag. At kung magparamdaman siya sa akin ay kapag kailangan niya ako. Ako ang takbuhan niya kapag naubos ang pera niya. Patuloy pa rin ang pagbibigay ko sa kanya. Sabi niya babawi siya. Pero hindi ko alam, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung kailan. Basta nagtiwala ako sa kanya. Isang beses, nag-message siya. Pahiram muna ng 5,000. Bayaran ko agad pag tumama ako mamaya. Pang last bet ko na to, promise. Sumugot ako kahit alam kong kabaliktaran ng totoo. Sige.
Pero sana ito na yung huli, Agnes. Ang sagot niya, isang thank you na walang kasamang puso. Para bang isa na lang akong bangko sa paningin niya. Karma ko na ata ito, Sir Gimbal. Pagka-uwi ko noon ay sinalubong ako ng asawa ko ng isang sampal. Anak, pumasok ka sa kwarto mo. Dali-dali namang pumasok ang anak ko. Akala ko, Sir Gimbal, ay nalaman niya na ang kalokohan ko. Pero hindi pala. Sa ibang bagay pala siya nagalit. Pinagkatiwalaan kita, Ernesto. Saan mo ba ginagamit yung mga wini-withdraw mo? Para yun sa anak natin, hindi para sa sarili natin. Nanatili akong tulala sa mga sinabi niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya sa paraang maiintindihan niya. Magpaliwanag ka naman, oh. Hindi yung parang sarili ko lang ang kinakausap ko, Ernesto. Kaya nag-isip ako ng irarason ko, Sir Gimbal. Kailangan kasi ng kaibigan ko ng pera. Naawa naman ako kasi na-ospital yung kapatid niya. Sabi niya babayaran din niya agad. Ang sama ko, Sir Gimbal. Para idahilan ito. Para lang hindi ako mabisto. Biglang nagbago ang ekspresyon ng asawa ko. Naging maamo na ulit ito. Niyakap niya ako. Hindi niya alam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin, mahal? Naiintindihan ko naman eh. Kamusta na yung kaibigan mong nasa ospital? Maayos na raw siya. Kakatapos lang ng opera niya. Pasensya ka na, mahal. Ernesto, kung nahihirapan ka, sabihin mo. Kahit papaano may ipon naman ako. Hindi ko kayang nakikita kang nag-aalala ng mag-isa. Salamat, mahal. Pangako, aayusin ko lahat. Pero Sir Gimbal, sa totoo lang, hindi ko alam kung paano pa. Habang si Agnes ay patuloy pa rin nanghihiram. Patuloy pa rin sa kasino. At ako, unti-unti na akong nauubos. Pera, ang dangal, at tiwala ng pamilya ko. Hanggang sa lumipas ang ilang linggo. Hindi pa rin naisipan ni Agnes na magbayad. Ayaw ko naman siyang pangunahan. Dahil tuwing nakikiusap ako, nakikiusap rin siyang umutang sa akin. Hanggang sa kinausap na ako ng asawa ko kung kailan babayaran ng kaibigan ko ang utang niya. Mahal, anong balita sa kaibigan mo? Kailan daw siya magbabayad sa atin? Hindi pa siya nagsasabi, mahal. Nakakahiya naman singilin agad. Kakagaling lang sa sakit ang kapatid niya. Kinarir ko na talaga ang pagsisinungaling, Sir Gimbal. At kahit kinukonsensya ako, wala na talaga akong ibang paraan para pagtakpan ko ang kabit ko. Baka pwedeng paalalahanan mo lang, kahit may hinahon lang. Hindi naman tayo nagyayabang ng pera pero kailangan din nating mag-budget. Oo, kakausapin ko siya sa tamang oras siguro kapag medyo naka-recover na siya. Pero ang totoo, Sir Gimbal, hindi naman kapatid ng kumpare ko ang may sakit. Si Agnes mismo ang sakit. Sakit sa ulo, sakit sa bulsa, at sakit sa konsensya. Minsan nga bigla siyang tumatawag habang kasama ko ang pamilya ko. Mabilis kong inend ang tawag at nag-text na lang ako. Huwag ka munang tumawag. Kasama ko ang pamilya ko. Bakit? Wala naman masama kung mag-update ako sa'yo at manghiram.
Namimiss na kaya kita. Alam mo naman ang sitwasyon natin, hindi ba? Huwag ka munang gumawa ng eksena. Kung ayaw mo na, sabihin mo lang para makahanap na rin ako ng ibang malalapitan kapag gipit ako. Tila ba ako pa ang mali, Sir Gimbal? Parang ako pa ang may utang sa kanya. Pero kahit gano'n, hindi ko siya maiwan. Kahit papano, may parte pa rin sa akin na umaasa na babalik siya sa dati. Si Agnes na minahal ko noon. Kahit iniwasan ko na ang makipagkita kay Agnes, kahit anong pag-aaya niya ay lagi naman akong kinukulit sa tawag at text. Hindi niya ako tinatantanan sa paghingi ng pera, Sir Gimbal. Sa tingin ko, nakakahalata na ang asawa ko. Lagi kasi akong naka-do not disturb. Kaya pati mga tawag niya ay hindi ko na rin natatanggap. Bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko, Ernesto? Busy lang ako. Pasensya ka na. Hindi ko napansin. Pero lagi mo namang hawak ang phone mo. Paano mo nasabing hindi mo napansin, mahal? Akin na nga yung phone mo. Tignan natin kung anong problema. Kinuha niya ang cellphone ko pero buti na lang, Sir Gimbal. Tuwing umuuwi ako ay nagde-delete ako ng message. Sino ba tong kumpare na nakasave sa contacts mo? Umuutang sa'yo? Di ba yun yung kinukwento mo sa akin noon? Hanggang ngayon hindi pa rin nagbabayad. Paano na lang kung hindi siya magbayad? Kapakanan ng anak natin yung maaapektuhan. Ako na ang makikiusap dito. Wag! Putol kong sabi dahil may tumawag sa phone ko. Oh, sakto. Tumatawag na yung kumpare mo. Baka magbabayad na siya. Kinabahan ako, Sir Gimbal. Paano kung mabisto ako ng asawa ko? Naiinis ako kung bakit tawag ng tawag si Agnes sa akin. Kahit alam niyang nasa bahay ako. Siya rin naman ang gumagawa ng rason para mabisto kami. Hello? Hindi naman sumasagot. Sino ba ito? Bulong niya sa akin bago muli siyang nagsalita sa tawag. Kumpare, baka pwede mo naman bayaran na yung inutang mo. Sabihin mo na lang kung kailan mo babayaran para alam naming mag-asawa. Ang dami na kasing nangyaring adjustment sa budget namin. Kamusta ang kapatid mo? Tahimik sa kabilang linya. Walang sagot. Hanggang sa biglang pinutol ni Agnes ang tawag. Nakahinga ako ng maluwag, Sir Gimbal. Buti na lang hindi siya sumagot. Sa isip-isip ko, pinatay niya na ang tawag. Basta sabihin mo sa kanya, kailangan na rin natin yung pera. Kapag hindi mo siya masingil, ikaw ang bahala. Ikaw ang nagpautang. Ikaw ang accountable dyan. Oo, mahal. Itatanong ko na sa kanya agad. Huwag ka nang ma-stress. Please. Sa totoo lang, ako ang stress na stress, Sir Gimbal. Dahil hindi pera lang ang dapat kong singilin kay Agnes, kundi pati konsensyang unti-unti ng kinakain ng pagkatao ko. Hanggang sa nagdesisyon na akong puntahan si Agnes sa kanilang bahay. Wala na akong pakialam kung anong mangyari. Naka-face mask pa rin ako habang palihim na naglalakad. Agnes, sumilip siya sa bintana at agad siyang lumabas ng bahay. Pasok ka. Muntik na tayong mabisto ng asawa mo nun. Buti na lang at hindi ako yung unang nagsalita sa tawag. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Alam ko ang sadya ko at tatapusin ko na ang lahat. Agnes, hindi ko na kaya. Kinakain na ako ng konsensya ko. Itigil na natin to. At sana bayaran mo na rin yung inutang mo. Ano?
Ganun na lang? Pagkatapos mong makuha ang lahat sa akin, iiwan mo na lang ako? Bahala ka dyan. Hindi na rin ako magbabayad. Consider it compensation sa damdamin kong sinaktan mo. Agnes, seryoso ako. Ayoko na. Pati asawa ko nagtatanong na. Mas gugustuhin ko nang ako na mismo ang umamin. Hindi niya deserve to. Hindi niya deserve na lokohin siya. Ako, palagi na lang ba akong pangalawa? Akala ko okay tayo. Akala ko mahal mo na rin ako. Okay tayo. Pero hindi tama. Unti-unti nang nasisira ang pamilya ko. May anak akong babae, Agnes. Ayokong paglaki niya malaman niyang yung ama niya may kabit sa ibang barangay. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa niyang ipilit ang sarili niyang dahilan. Siya ang unang lumapit. Siya ang nagsabing kaya niyang maging pangalawa. Pero ngayon, gusto niya akong magsakripisyo. Itigil na natin to, Agnes. Nakikiusap ako. Malaking pagkakamali lang talaga ang lahat ng to. Ayokong dumating sa puntong ako naman ang maging tsismis ng buong barangay. Sure ka na ba talaga? Ako kaya kong iwan ang posisyon ko, makasama lang kita. Pwede mo naman akong piliin kahit ngayon lang. Babaguhin ko na ang lahat ng ayaw mo. Hindi na ako susugal. Hindi na ako uutang, basta piliin mo lang ako, Ernesto. Namumuo na ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. At kitang-kita ko kung gaano niya ako kagustong panindigan. Pero hindi ko na kayang lokohin pa ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at tinignan siya mata sa mata. Marahan, pero mariin ang huling salita ko. Hindi mo ako naiintindihan, Agnes. Hindi mo alam ang bigat nito. Aminado ako na dala lang ako. Pero ang mahal ko, ang pamilya ko. Kung mahal mo ako, dapat naiintindihan mo yun, Agnes. Hindi kita naiintindihan. Ano pa bang kailangan kong baguhin para maging maayos tayo, Ernesto? Wala. Wala kang kailangang baguhin. Pero hindi tayo para sa isa't isa, Agnes. Kahit baliktarin mo pa ang mundo, hindi tayo pwede. Sana huwag ka na mag-text o tumawag. Nakakahalata na ang asawa ko. At kung may respeto ka sa pinagsamahan natin, ibaon mo na lang sa lupa ang lahat. Walang puwang sa mundo ang mga pangalawa. Tandaan mo yan. I'm sorry kung nasaktan kita, pero mas nasasaktan ang pamilya ko sa ginagawa natin, Agnes. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Agnes Sargimbal. Alam ko na rin kasi ang takbo ng isipan niya. Kahit ano pang paliwanag ko, baliwala lang sa kanya. Hindi siya marunong makinig. Hindi rin niya iniintindi kung ano ang nararamdaman ko. Basta masaya siya. Ayos lang. Wala siyang pakialam kung unti-unti na akong nadudurog sa sitwasyon naming ito. At ngayon pa talaga siya nag-iinarte. Ngayon na nagdesisyon na akong tapusin ang lahat. Pag-uwi ko sa bahay, pilit kong ibinalik ang sarili ko sa dati. Ang Ernesto na asawa at ama ng tahanan. Iyong masinop at tahimik at may malasakit sa pamilya. Pero hindi pa rin natatapos ang gulo namin ni Agnes. Parang karma na ito, Sir Gimbal. Ayaw niya talagang bumitaw. Parang multo siyang laging sumusunod at gumugulo sa katahimikan ko. Isang araw, nasa barangay hall ako para ayusin ng ilang papeles. Nang bigla siyang sumulpot doon. Parang sinasadya talaga niyang guluhin ng araw ko. Lumapit siya sa akin. Dala ang mapangahas na mga mata. Hindi ako nagtaas ng boses.
kahit gustong gusto ko siyang sigawan. Pilit kong pinanatili ang katahimikan. Nagpakumbaba ako kahit umiinit na ang ulo ko. Please, Agnes. Huwag naman dito sa barangay hall. Maraming makakakita sa atin. Gusto lang naman kitang makita at makipag-deal. Hindi ko maintindihan kung anong deal ang sinasabi niya. Hindi ko alam kung biro ba yon o panibagong gulo na naman. Hintayin kita sa bahay. Kung ayaw mo akong puntahan, ako na lang ang pupunta sa barangay hall nyo. At kung wala ka roon, sa bahay nyo na lang ako mag-aabang. Sa takot na gumawa siya ng eksena, napilitan akong pumayag. Kinausap ko siya sa likod ng bahay nila, sa may madamong bahagi kung saan walang makakarinig. Gusto ko, Ernesto, na ituring mo pa rin akong asawa. Suportahan mo ako financially. Kapalit nun, araw-araw kitang papasayahin. Napakapit ako sa balikat ko. Napapikit saglit para pigilan ang sarili ko. Hindi ba nag-usap na tayo? Ayoko na. Iiwasan ko na to. Pero ikaw, pinipilit mo pa rin ang sarili mo. Kailan mo ba marirealize na tapos na tayo, Agnes? Wala nang balikan, Agnes. Kung ano man yung nangyari noon, walang halaga yun. Nadala lang tayo ng boredom sa isa't isa. Wala tong saysay, Agnes. Kita ko ang biglang pagbagsak ng mukha niya. Napaiyak siya. Tumulo ang luha niya na parang batang hindi makaintindi ng pagkatalo. Niyakap ko siya, hindi para damayan, kung hindi para patahanin. Tahan na, Agnes. Ang gusto ko lang naman ay mahalin mo ako. Pero kung hindi mo na ako kayang mahalin, sana naman, Ernesto, wag mo akong tuluyang iwan. Hahabulin pa rin kita, Ernesto. Bigla akong kumulas sa pagkakayakap sa kanya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga sinabi niya. Nababaliw na siya sa gimbal. Nawawala na siya sa sarili. Mananahimik ako. Basta, ibigay mo sa akin ang 50% ng sahod mo. Pangako, hinding-hindi na ako lalapit sa'yo. Iiwasan na kita. Basta buwan-buwan, hindi ka pwedeng pumalya. Napatingin ako kay Agnes ng matagal. Parang hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Sargimbal, ako na nga ang gustong kumawala. Ako pa ang ginagatasan. Pero dahil sa takot, dahil sa kagustuhan kong mapanatili ang katahimikan sa pamilya ko, pumayag ako. Kahit kalahati ng sahod ko ang nawala. Tanga man akong matatawag pero mas pinili ko na nga ang katahimikan kaysa sa gulo. Mas gusto kong mapanatiling buo ang pamilya ko. Kahit ako na lang ang nasasakal. Hanggang sa pagkatapos kong ibigay ang porsyento kay Agnes, umiwas siya sa gimbal. Sinunod ko ang usapan namin pero hindi pa rin ako natutuwa sa ginagawa niya. Mula araw hanggang gabi, nagsusugal si Agnes. Pinapaalalahanan ko siya pero ayaw niyang makinig. Ang sabi niya, kailangan daw niyang mabawi ang mga natalo niya. Agnes, hanggang kailan ka ba ganyan? Araw-araw ka na lang nasa sugalan. Akala ko ba mananahimik ka na? Eh di ako nga itong tahimik, di ba? Hindi na nga ako nagpapakita sa inyo. Pero wag mo akong pakialaman sa pera ko. Agnes, pera ko rin yan. Pinaghihirapan ko yan para sa mga anak ko. Hindi para itapon mo sa sugal. Ikaw na nga ang may pamilyang maayos. Ikaw na nga ang masaya. Akin na lang tong sugal.
Ito na lang ang nagpapalimot sa akin sa sakit. Hindi mo na nga ako ginugulo pero sarili mo naman ang sinisira mo. Hindi mo ba naiisip kung saan ka pupulutin yan? Wala ka na ron. Wala ka ng karapatan. Binigay mo na ang deal. Tanggapin mo ang kapalit. Isa pa, may araw din ako, Ernesto. Babawi rin ako. At kung hindi dumating yung araw na yon, Agnes, masaya ka pa rin ba kahit nakaubos ka na? Basta ako, may laban pa. Ikaw, marunong kang bumitaw. Pero ako hindi pa tapos ang laban ko. Yayaman ako dito. Maghintay ka lang. Hindi naman siguro masama kung maging risk taker ako, di ba? Ang dami ko nakikita sa Facebook na laging panalo. Pati mga artista na nanalo kaya sila yumayaman. Ito na siguro ang pinakamadaling paraan para yumaman din ako. Hindi naman sapat ang sahod ko sa barangay. Kailangan ko ng pera. Saka pera ko na ito. Huwag mo na akong pakialaman sa mga desisyon ko, Ernesto. Naniniwala ka talaga sa swerte ng sugal, Agnes? Yung mga nakikita mo sa social media, palabas lang yun, Agnes. Anong tingin mo sa sarili mo? Ang laki na ng eyebags mo. Nangangayayat ka na at saka hindi ka na kumakain dahil focus na focus ka dyan sa pagsusugal mo. Promoter lang sila ng sugal, Agnes. Uubusin lang nila ang pera mo, Agnes. Kung yumaman sila sa sugal, naniniwala ako na kaya ko rin. Ayaw niya talagang makinig sa akin, Sir Gimbal. At ako, kahit gaano ako kagipit, hindi ko talaga pinasok ang online gambling. Pero si Agnes, sobrang addict na siya. Minsan nga, nasubukan ko siyang tanungin ulit. Agnes, hindi mo na ba talaga kayang itigil yung pagsusugal mo? Tignan mo ang sarili mo. Hindi ba mas mabuti kung bumalik ka na lang sa trabaho mo? Simula noon, Sir Gimbal, lalo siyang naging mainitin ng ulo. Konting bagay lang, sumisigaw na siya. Para bang ang lahat ng bagay ay kaaway niya. Nawawala na ang dating Agnes na kilala ko. Masayahin, magaan kausap. Ngayon, parang may sariling mundo na siya at ang mundong iyon, umiikot lang sa sugal. Hanggang sa dumating na ang kinakatakutan ko, Sir Gimbal. Ernesto, lumabas ka dyan. Talagang dadalawin mo pa ang kabit mo. Sigaw niya sa labas. Nakakahiya talaga, Sir Gimbal. Kahit pa bukid ang bahay nila Agnes, mayroon pa ring pailang-ilang kapitbahay at kung mamalasin pa, sakto ring nasa loob ako. Ayaw ko man lumabas, Sir Gimbal. Pero no choice eh. Sabi ko nga, kailangan kong harapin ang kasalanan ko. Dahil kung patuloy kong tatakasan, patuloy rin na hahantong ako sa kapahamakan. Mahal. Hindi siya nagsalita pabalik, Sir Gimbal. Sinampal niya ako. Iyong sampal na sobrang lakas at muntik nang humiwalay ang pisngi ko. Pero nagtanong pa rin ako. Nagmamaang-maangan kahit bistado na ako. Mahal, bakit? Anong problema? Sinungaling ka. Pinagkatiwalaan kita tapos ito ang isusukli mo sa amin. May anak kang babae pero nagawa mo pa rin akong lukohin. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Hindi na importante kung sino ang nagsabi sa akin. Kalat na dito at sa barangay ang pangangaliwa mo. Hindi ka na nakontento. Ano ba ang meron sa kanya na wala kami ng anak mo? Nakakahiya ka. Kapitan ka pa naman. I'm sorry. Hindi ko rin talaga alam kung paano ako magpapaliwanag, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung paano sasabihin na itinigil ko na iyon. Pero alam ko naman na walang maniniwala.
Kaya hinayaan ko na lang na magsalita ang asawa ko. Kahit pa masakit ang sasabihin niya, tatanggapin ko na lang, Sir Gimbal. Hindi rin kasi biro ang ginawa ko sa kanya. Manluloko ka. Diba siya ang babae sa contacts mo? Kumpare pa talaga. Huwag mong sabihin hindi mo sinasadya yan. Dahil kung hindi mo sinasadya, pero pinatagal mo pa. Nakakadiri ka. Nakikisiping pa ako sa'yo. Palabasin mo ang babae mo, Ernesto. Mahal, tama na. Baka naman pwedeng pag-usapan na lang natin to sa bahay. Ang dami nang nakatingin sa atin. Nakakahiya naman. Hindi naman tayo taga rito, mahal. Hindi ako uuwi hanggat hindi lumalabas yung kabit mo. Kahit pa makita ng kabarangay niya, wala akong pakialam, Ernesto. Hindi mo man lang inisip ang kahihiyan mo sa barangay, Ernesto. Lumabas ka, kirida ka. Mahal, please. Kumalma ka. Pag-usapan na lang natin to sa maayos na paraan. Bakit mo ba tinatago yung kapit mo? Ngayon nahihiya ka na, ha? Pati ang savings natin inubos mo na para sa babaeng yan. Hindi ka na naawa sa future ng anak natin. Nakakahiya ka, Ernesto. Sana hindi na lang ako nagtiwala sa'yo. Akala ko hindi mo to magagawa sa akin. Kasi kung umasta ka sa amin, Father of the Year ka, Ernesto. Pero palihim mo lang pala akong pinagtataksilan. Mabuti pang umalis na kami ng anak mo. Kaya ko naman siyang buhayin. Hindi ka namin kailangan. Nanatili akong tahimik, Sir Gimbal, sa mga sinabi niya sa akin. Kakarampot na nga yung binibigay mo sa amin. Tapos nakuha mo pa magloko. Binigay mo pa ang pera mo sa kanya para gastusin niya lang. Iniintindi kita lagi. Tapos iyan lang pala ang igaganti mo sa amin. Hindi ka na binata. Hindi ako papayag na maging masaya kayo ng kabit mo. Walang lumabas na salita sa bibig ko. Natuyo ang laway ko. Ang sakit, Sir Gimbal. Dahil nasa huli talaga ang pagsisisi. Pilit kong inuwi ang asawa ko. Kahit pa-call siya sa akin at hindi niya ako pinapansin. Ginagawa ko pa rin ang role ko bilang asawa niya at ama sa anak namin. Kalaunan ay naging usap-usapan ako sa barangay at nalaman rin ng anak ko. Nasa iisang bubong kami pero hindi nila ako pinapansin. Deserve ko naman, Sir Gimbal. Kahit pa anong sorry ko sa asawa ko ay hindi ko alam kung mapapatawad niya pa ako. Hanggang sa isang araw, tinawagan ako ni Agnes sa ibang numero niya. Ernesto, puntahan mo ako. Ikaw na lang ang kakampi ko, please. Hindi pwede, Agnes. Kalat na sa barangay ang ginawa ko. Hindi ako makalabas. At saka wag mo na nga akong tawagan. Pilit ko pa rin inaayos ang relasyon ko sa asawa ko. Please, tama na. Tulungan mo ako, please. Garalgal ang kanyang boses, Sir Gimbal. Para bang may matinding pinagdadaanan. Baka palabas mo lang yan. Tigilan mo na ako, Agnes. Hindi na kasi pwede eh. Sana maintindihan mo ko. Umiiwas na ako. Kung ano man ang past natin, hayaan na natin yon, Agnes. Wala na akong pera, Ernesto. Ipadala mo ako sa ospital. Huli na to. Basta, idala mo lang ako sa ospital. Hindi ko na kaya ang nararamdaman ko. Bakit? Anong nangyayari sa'yo, Agnes? Pero hindi na siya nakapagsalita. Malakas ang kutob ko, Sir Gimbal, na may masama nang nangyayari sa kanya. Habang akmang lalabas na ako ng bahay, hinarang ako ng asawa ko. Ano? Aalis ka na naman? Pupuntahan mo na naman ang kabit mo, diba? Sige, umalis ka. At pag uwi mo, wala ka ng pamilyang babalikan. Mahal,
kinausap mo na ako pero wag naman sana ganito. Kailangan niya lang ako. Bigyan mo naman ako kahit na konting konsiderasyon lang. Bahala ka. Baka nga kinarma na siya. Well, good for her. Walang karapatang maging masaya ang mga kabit. Alam kong galit siya. Pero buhay ng tao ang nakasalalay. Kaya kahit masakit, umalis ako. Pagdating ko sa bahay ni Agnes, nadatnan ko siyang nakahandusay sa labas. Walang malay. Ang laki ng pinagbago niya, Sir Gimbal. Agad akong tumawag ng ambulansya. Isunugod ko siya sa ospital. May pulso pa siya. Sa loob ng ambulansya, tinitignan ko ang payat na katawan niya. Halos hindi ko na siya makilala. Ang dating makulit, masayahing Agnes, ngayon ay parang kalansay na lang. Sa ospital ay kinausap ko na siya. Ano bang nangyayari sa iyo, Agnes? Bakit mo hinayaang umabot ka sa ganito? Inaamin ko, Sir Gimbal, naawa ako sa kanya. Kahit pa naging kabit ko siya. Sa sandaling panahon na iyon, naging kaibigan ko na rin siya. Nagising na lang siya sa hospital bed at agad ko siyang nilapitan. Agnes, okay ka lang ba? Hindi ka kumakain. Nangangayayat ka na. Tahimik lang siya, Sir Gimbal. Hindi niya ako tinitignan. Nakatingin lang siya sa kawalan. Walang emosyon sa mukha niya. Para bang wala na siyang kaluluwa. Maya-maya'y pumasok ang doktor. Sir, kayo po ba ang asawa ng pasyente? Wala naman po kaming nakitang anumang sakit sa kanya. Lahat po ng sinagawa naming test ay normal naman po lahat ng resulta. Hindi ko maintindihan. Wala raw sakit. Pero bakit ganon siya? Pinayagan na siyang i-discharge. Pagka-uwi namin sa bahay nila, ako muna ang tumayong bantay. Wala na siyang mga magulang at ang mga kapatid niya ay nasa Maynila. Mag-isa na lang siya sa lumang bahay na iyon. Madilim, luma at tila may mabigat na hangin sa paligid. Agnes, kausapin mo naman ako. Anong nangyayari sa'yo? Iiwan na muna kita, ha? May pamilyar na akong kailangang balikan. Tahimik pa rin siya pero biglang, lubayan niyo na ako, please. Huwag kayong magpakita sa akin. Ayoko na. Sigaw niya sa kawalan habang nanginginig at umiiyak. Napaatras ako, Sir Gimbal. Para bang may kausap siyang hindi ko nakikita. Agnes, okay ka lang ba? Niyakap ko siya pero bigla siyang nagsuka. Itim na likido. Malamig at amoy bulok na karne. Napisil ko ang ilong ko sa baho. Nanginginig ako habang hinuhubad ang damit kong nadungisan. Ano bang nangyayari sa'yo? Walang sinabi ang doktor na may sakit ka. Pero bakit nanghihina ka ng ganito, Agnes? Niyuyugyug ko siya at nang magbalik ang ulirat niya, tumugo ang ilong at tenga niya. Ernesto, anong nangyayari sa akin? Tinignan niya ang kamay niya. May dugo at halos mapasigaw siya sa takot. Ernesto, tulungan mo ako. May babaeng nakaitim. Palagi siyang nandyan. Sinasabi niya na sumama raw ako sa kanya. Sa panaginip ko, nandyan siya. Sa dilim, sa gilid ng kama, pinapanood lang ako. Napako ang tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung matatakot ako o maaawa. Simula nang hindi mo na ako pinuntahan, bigla na lang ito ang nangyayari. Pagkagising ko, nasa labas ako, nasa lupa,
nakahiga. At sa isip ko parang may sinusundan ako. Lumapit ako pero bigla siyang nangisay at nagsimulang hawakan ang liig niya na para bang may sumasakal sa kanya. Lubayan mo ako. Huwag mo akong patayin. Bitawan mo ako. Sargimbal, wala naman akong nakikitang sumasakal sa kanya. Pero kitang-kita ko ang pangingitim ng balat niya sa liig. Para siyang sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Huwag mo naman akong takutin, Agnes. Tayo-tayo lang ang nandito. Kinuha ko ang cellphone ko at agad kong sinearch kung anong sakit niya. Based na rin sa mga sintomas. Pero ang lumalabas lang, kulam raw ito. Tumataas ang balahibo ko kung kulam nga ito. Isa lang ang nakaalitan ni Agnes, ang asawa ko. Dali-dali ko siyang pinasakay sa motor ko, Sir Gimbal. Hindi ko alam kung sinong lalapitan ko. Basta ang nasa isip ko lang, madala siya sa albularyo. Habang nanghihina siya at yakap-yakap ko siya. Natatakot ako kung ano man ang kahihinat na ng panloloko namin. 2 oras mula sa lugar namin, may narinig akong albularyo raw mula sa isang barangay sa bundok. Nagtanong-tanong na lang kami sa mga taong nadaanan namin. Hanggang sa may nagturo kay Lolo Isaac. Pinuntahan namin siya sa Gimbal. At pinatingin si Agnes. May pinagsamahan kami ni Agnes kaya kahit papaano, kargo ko siya. Asawa mo ba siya? Hindi po. Kaibigan ko po siya. May nakaaway siya. Kaya siya pinakulam. Puno ng galit ang taong gumawa nito. Alam ko na, Sir Gimbal, kung sino ang may gawa. Hindi ko na alam ang tama sa mali. Kung tama bang magiganti siya o mali dahil kaya niyang sirain ang buhay ng ibang tao. Sinumula ng albularyo ang ritual. Pinaupo niya sa Agnes sa gitna ng bilog na may asin, luya at itim na kandila. Kumuha siya ng bote ng langis at pinahiran ang noo ni Agnes. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kamanya. Tignan mo lang ang apoy. Mag-focus ka at huwag mong pansinin ang mga bulungan. Huwag mong tignan kung may makita ka mang anino. Sumunod si Agnes. Tahimik lang siyang nakatitig sa apoy. Habang ginagawa ang dasal, bigla namang sumuka si Agnes ng itim na likido. Ngunit, pinagpatuloy pa rin ng albularyo ang pagdarasal. Hanggang sa mangisay siya sa gitna ng bilog. Napasigaw si Agnes ng matinis na boses. Pero hindi iyon boses niya, Sir Gimbal. Para siyang sinasabihan ng ibang espiritu. Lumayas kayo! Ayokong sumama! Tigilan niyo na ako! Pero hindi natinag si Lolo Isaac. Tuloy lang siya sa dasal. Hanggang sa tuluyang nang mawala ng malay si Agnes. Anong nangyari sa kanya? Tapos na. Pero hindi pa siya ligtas. May babalik pa. Hanggang sa bayaran niya ang utang ng damdamin sa taong ginawa niya ng masama. Dinala ko siya pauwi, Sir Gimbal. Kinabukasan nagising siya. Mahina pa. Pero malinaw na ang kanyang mga mata niya at ang boses niya. Siya na ulit yun. Ernesto, salamat. Pasensya ka na sa mga ginawa ko sa iyo. Hindi kita tinantanan. Kung sana makakausap ko ang asawa mo, ihingi rin ako ng tawad sa kanya. Akala ko hindi na ako makakabalik pa sa dati. Kargo kita, Agnes. Ang gusto ko lang sana ay maging okay tayo at magbago ka na. Iwasan mo na ang dating gawain mo. At saka alagaan mo muli ang sarili mo. Alam ko na nasaktan kita pero sana makapagsimula ulit tayo ng walang galit sa isa't isa. Iiwan na kita. Kailangan ako ng pamilya ko.
Basta mag-iingat ka palagi. Nagkaroon kami ng closure ni Agnes, Sir Gimbal. Gumaan ang pakiramdam ko nang maging ayos na ang lahat. Isa na lang ang problema ko, kung papaano maibabalik ang pamilyang nasira ko. Pagka-uwi ko, Sir Gimbal, ay seryoso pala ang asawa ko sa sinabi niya. Ngayon na desidido na ako at nagsisisi sa mga nagawa ko. Iiwan naman ako ng anak ko at ng asawa ko. Wala na ang pamilya ko sa bahay. Iniwan na nila ako at lumayas na sila. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil kasalanan ko talaga. Nag-resign ako bilang kapitan, Sir Gimbal. Nahihiya ako sa mga nagawa ko at ang una kong ginawa ay sinundan ng asawa ko. Ilang taon ko na rin na sinusuyo ang asawa ko, Sir Gimbal. Umaasa pa rin ako na balang araw ay patawarin niya ako at bigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Pero ayaw na ho ng asawa ko, Sir Gimbal. Hindi na maibabalik ang dating tayo. Saka okay na kami ng anak mo. Kung gusto mo, mag-co-parent na lang tayong dalawa. Maaayos pa natin to, please. Nagbago na ako ngayon. Hindi na ako gaya ng dati. Gusto ko lang naman na maging buo ang pamilya ng anak natin. Hindi na ako naniniwala sa iyo. Sinira mo ang tiwalang ibinigay ko. Kaya kung gusto mong maging masaya kami, pumayag ka na lang sa gusto ko. Magsustento ka na lang at putulin mo na ang namamagitan sa atin. Hindi. Please, mahal. Kahit isang pagkakataon pa. Nagbago na ako, maniwala ka naman sa akin. Huli na ang lahat, Ernesto. Ito ang naging usapan namin ng asawa ko, Sir Gimbal. Buo na ang desisyon niya. Hindi na niya ako kailanman pa tinanggap. Kahit nakakausap ko naman ang anak ko online. Mas maganda pa rin sana kung kasama ko sila sa iisang bubong. Pero wala na eh. Hindi na kaya, Sir Gimbal. Pinapanalangin ko na lang na sana bumalik kami sa dati. Na bumalik ang tiwala niya kahit imposible. Ngayon ay may business na ho ako. Ang huling balita ko kay Agnes, may asawa at anak na siya. Masaya ako para sa kanya. Deserve ni Agnes ang mahalin ng tapat. At ang huling balita ko naman sa asawa ko, may bago na siyang kinakasama. Kasal nga kami, Sir Gimbal. Pero hindi niya ako pinili at wala rin akong karapatang tumutol sa desisyon niya. Hinayaan ko na rin. Kung saan siya masaya, doon na lang din ako. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Sir Gimbal. Mag-ingat ho kayo at God bless sa channel nyo. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. At sa mga bago pa lamang po sa aking channel ay mag-subscribe na po kayo. At huwag nyo na rin pong kalimutan, i-hit ang notification bell button para maging updated pa kayo sa mga susunod pa nating mga video.